Arlene, ano-ano yung mga nabanggit ni Secretary Kakdak at ano pa yung mga napag-usapan sa pagsalang niya sa Commission on Appointments? Aga sa kanyang pagsalang sa Commission on Appointments o CA ngayong umaga, ibinahagi ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak na 8 illegal recruitment establishments na ang naipasara ngayong 2024, habang 15 naman ang naging criminal conviction sa illegal recruitment toong nakaraang taon. Umabot rin anya sa 85% ang fill-up rate ng OFW Hospital at nangakong tatapusin ang recruitment process para sa mga tauhan nito sa buwan ng Hulyo. Gagamitin din ang nasa 2.8 billion pesos na action fund bilang tulong sa mga overseas Filipino worker o OFW at kanilang mga pamilya. I vow to stay true to the DMW's mandate to be the primary agency for the welfare and protection of our OFWs. Our OFWs are living, dynamic, modern-day heroes who need the passion and dedication to service of the men and women of our department, who need empathy and a shoulder to cry on, and who literally and figuratively need shelter. Ngunit 2 individual ang nagpahayag ng pagtutol sa kumpirmasyon ni Kakdak. Ano po ang naging partisipasyon nyo sa mga lumalalang problema sa Kuwait at sa Oman at sa Saudi Arabia na napakarami na pong mga distress OFW na ayon po sa inyo kanina ay natutugunan naman po. Pero bakit po kami mga OFW advocates ay patuloy pa rin pong nakakatanggap ng mga reklamo? Ang mga Pilipinong OFW sa Russia ay humigit kumulang sa 15,000. Ang karamihan sa kanila ay expired ng visa at walang mga kaukulang dokumento, na dapat ito ay natututukan at sila ay dapat naasikaso. Isa-isang sinagot ni Kakdak ang mga hinaing kung saan mariin din itong pinabulaanan ang alegasyong nagmamay-ari siya ng dummy recruitment agencies. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang mambabatas sa pagkakatalaga kay Kakdak. Aga sa ngayon na sinuspende na muna yung pagdinig para sa kumpirmasyon ng ad interim appointment ni Secretary Kakdak. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Okay, maraming salamat, Arlene Delgado.